Isang kilalang negosyante ang isang Van Ezekiel at hindi niya akalain na mabibighani siya sa isang sikat na modelo. Sa dami ng nagkakagusto dito ay siya kaya ang piliin na to. Nasa harap ako ngayon ng salamin at ilang beses kong tinititigan ang aking sarili at nakita sa salamin ang isang pagod at namumutlang babae kapag tinanggal ang makeup. Isa akong ganap na artista na hinahangaan ng mga kabataan dahil sa kasikatan sa industriya. Maging sa totoong buhay ay hindi pa rin papahuli. Hindi nila alam na ang mukhang hinahangaan nila ay nakasuot ng maskara. Ang maskara na hindi nahuhubad dahil sa taglay na pangungulila ng kakulangan sa pagmamahal at pagbibigay importante kung sino ako. Kung akala nila ay masaya ako sa buhay ko, ay napakalaking pagkakamali dahil napakalungkot at walang makitang buhay kapag nag-iisa. Nakakatawa dahil isa lang akong artista na walang sariling pera dahil lahat ng aking kinikita ay hindi ko man lang nahawakan. Dumidiretso na kasi ito sa account ni Tia. Siya din ang tumatayo kong manager sa edad na 7 years old at naging laman ako ng iba't ibang komersyal kaya napunta ako sa poder ni Tita dahil sa natatanggap kong mga project sa agency at doon na ako tuluyang nakapasok sa pag-aartista at talagang patok sa media. Kaya naman nagsunod-sunod ang mga dramang pinagbibidahan ko. Pero hindi ko rin naman mabili yung mga gusto ko kahit simpleng damit o sapatos. Mabuti na lang dahil maraming sponsor ng mga product na ini-endorse ko ang nagbibigay sa akin. Kaya naman kahit papaano ay may mga nagagamit ako. Mabigat ang katawan kong binagsak sa kama tsaka mariing pumikit. Gusto kong ipahinga ng gusto ang aking sarili. Isang sikat na artista at modelo si Kylie. Kaya naman kahit saang lugar siya mapadpad ay talagang pinagkakaguluhan siya ng mga fans dahilan para maramdaman niya ang unti-unting pagliit ng mundong ginagalawan niya. Isama pa nga dito ang mga basher at karamihan ay toxic na fans hanggang sa isang araw ay humingi siya ng break sa kanyang manager. She want to spend her time sa lugar kung saan magkakaroon siya ng peace of mind at napili niyang gawin yun sa Palawan. Eksakto ang landing ng eroplanong sakay niya sa isang malaking event na gaganapin sa mismong hotel na pinagbukan niya ng staycation. Kapapalit lamang niya ng sando at maikling short. Nang makapasok siya sa unit na inukupan niya, ay may kumatok na kaagad sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya iyon, isang babaeng staff ng hotel na nagmimistulang flight attendant dahil sa uniformeng suot nito na may tali sa leeg. Pasensya na po sa abala ma'am, ang lahat po ng bisita sa hotel ay inaanyayahang dumalo sa birthday party ni Mr. Gutierrez. Siya po ang may-ari po ng hotel na ito. Saad ng staff, tsaka naglakad para muling kumatok sa susunod na kwartong katabi ni Kylie. Madilim na kung tutuusin, ngunit malinaw na nasasaksihan ni Kylie ang napakaingay na event sa di kalayuan nang lumabas siya. Nasa hall pa lang kasi siya ng hotel at palabas ay dinig na niya ang musika na pumapalibot sa kabuuan ng lugar dahil sa malalaking speaker. Naglalaro ang ilaw sa green, dilaw, asul, samantala ang lahat ay naka-swim attire at siya lamang ang sando at short pag nagkataon. Napahanga siya sa dalawang babae na nasa entablado at sumasayaw gamit ang maindayog na mga balakang. Nakasuot ito ng bra na may mga bulaklak na nakapalibot, samantala nakabalibot naman sa bewang nito ang palda na tila yari sa makakapal na hibla ng sinulid. Masyadong matao ang lugar kaya't hindi siya masyadong napapansin ng karamihan. Napangiti si Kylie ng unang beses. Ngayon niya lamang kasi naranasan na maitsapwera. Naisip ng dalaga na minsan ay masarap din pala na hindi ka bida. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Hindi katulad kapag nakatutok sa iyo ang kamera. Kinakailangan na pino at perpekto ang bawat kilos. Malayo sa kung ano ka talaga. Nilapitan siya ng waiter tsaka inalok ng inumin. Isang sosyal na alak ang kinuha niya at asul ang kulay nun. May isang dangkalang taas. Kaysa makigulo sa mga hindi niya kakilala, ay tila mas gusto ni Kylie na salubungin ng ihip ng hangin sa dagat. Kaya naman naglakad siya palagpas sa mataong lugar, hawak ang inumin sa kamay niya at pakiramdam niya ay talagang magagawa niya ang pahinga na kanyang ninanais. Nasa inumin ng paningin niya nang mabangga niya ang isang matigas na bagay. Dahilan para matapon ng kaunti sa kanyang inumin. Kaagad na nangunot ang noo ni Kylie, tsaka nagangat ng paningin. Bumungad sa kanya ang isang lalaki. Matipuno ang katawan nito at kitang-kita niya iyon
dahil sa polo nitong bukas. Ang natapon na inumin niya ay dumadaloy sa abs ng binata na kanyang kaharap. Doon pala iyon tumapon. Nasabi niya sa isip niya, tsaka kagat labing pinigil ang pagtitig sa parte ng katawang iyon. Pilit niyang inaalis ang paningin niya sa katawan na to, ngunit tila lalong nagsisi siya nang mapako naman ang mata niya sa asul na pares na mga mata nito at tila ba nangihipnotismo kapares sa makakapal na pilik mata. Tumaas pa ang kilay nito nang walang marinig na kahit ano sa dalaga. Natuon ang asul nitong mata sa natural na pulang labi ni Gailey na ngayon ay ipit niya. Napapaisip ang binata kung saan niya nakita ang babaeng kaharap niya at tila pamilyar ito sa kanyang paningin. "Would you mind if I ask you to say sorry?" Sarkastikong anito, ngunit tila naunahan niya ang takbo ng isip ng dalaga na wala talaga itong balak na magsorry sa kanya. Kaya naman, umiling na lamang siya tsaka umirap. "Anyway, saan ang punta mo? Makikisali ka sa party? Hindi ba at mahigpit na bilin niyo ng mga staff ng hotel?" Paninermon na anang ng binata. Hindi na naman nakaimik si Gailey dahil tama naman ang sinabi ng binata. Mukhang pati sa lalaking ito ay binanggit din ng mga staff na pinag-uutos iyon ng may-ari ng hotel. Akmang didedmahin niya na lamang ito at hindi siya sana makikinig sa sinabi ng binatang kaharap at magpapatuloy na lang sa pagdama ng hangin. Pero nagulat siya nang kuhanin nito ang pulsuhan tsaka siya maingat na giniya patungo sa kumpulan ng tao. Hinatak siya nito papasok sa kumpulan ng bisita. Kanina ay sobrang crowded ng daan, ngunit kusang nahati ang mga tao habang humahakbang ang binata papasok. Ipinwesto siya na to sa gilid, medyo malayo sa karamihan. May mataas na table doon at doon sila huminto. "Enjoy the night." Bili na saad pa ng lalaki, tsaka nakapamulsa siyang iniwan. Napalabi si Gailey, iniisip niya kung sino ba yung lalaking yun at napakabosi naman yata. Baka hindi niya kilala kung sino ako. Naiinis na sabi niya tuloy sa kanyang sarili. Nakaupo si Van sa madilim na sulok at pinapanood si Gailey. Napangisi siya sa kainosentehang taglay ng mukha na to. Sa halos 2 oras na pagmamasid ay tsaka na lamang naalala kung sino nga ito. Kung ganun ay siya pala yun. Nakangusong ani Van. Ito kasi ang babaeng nakita niya sa isang resort mga ilang buwan na ang nakakalipas, kung saan ginanap ang malaking photoshoot ng alak na pagmamayari ng kanyang kaibigan. Hinding-hindi niya iyon makakalimutan ang mukha ni Gailey na naging sanhi ng hindi niya pagtulog ng maayos. Ito din kasi ang unang pagkakataon na nagka-interes ang binata sa isang babae. Ilang buwan din siya na parang tangang pabalik-balik sa resort na yun, kung saan unang beses niyang nakita si Gailey. Nagbabaka sakaling muli siyang makita ng binata, pero hindi niya naisip na sa ganda nito ay artista at model pala ito dahil napakasimple sa suot at walang bahid na makeup ang mukha na to. Natapos ang party nang halos 3:00 na ng madaling araw. Medyo naparami ng inom si Gailey kaya halos mapapikit na ang mata niya habang naglalakad patungo sa unit niya at malapit na sana siya. Isang liko na lamang nang mapaatras siya kasabay ng pagdaing matapos tumama ang noo niya sa dibdib ng kung sino. Kagatlabi siyang sapo ang noo, tsaka tinignan na naman kung sino iyon. Pero halos manlaki na naman ang mata niya, tulad ng reaksyon kung paano niya natapunan ang binata kani-kanina lamang. "Why are you always hitting me?" Nakasimangot na ito, iba na din ang postura. Kung kanina ay polo shirt, ngayon naman ay naka-long sleeve na puti na ang suot na to. "Open your eyes widely, sassy girl." Pumalatak pa ito bago tuloy ang nilisan ang nagsisinok na si Gailey habang kukurap-kurap. Hindi showing na tao si Van kaya naman mas pinili niyang magsungit dahil nahihiya din siya. Hapon na nang makalabas si Gailey sa hotel dahil sa puyat. Malapit na din ang takip silim at palubog na ang araw. Isang tube kapares ng sitro na long sleeve ang suot ni Gailey. Sa pangibaba naman ay maikling short at saka criss-cross na flat sandals. Nakangiti niyang sinet up ang digital na camera na nakasabit sa kanyang leeg para kuhanan ang sunset sa kanyang harapan. Naghanap siya ng magandang anggulo hanggang sa madapuan ng camera niya ang isang lalaki. Wala na namang iba kundi ang palaging naninita sa kanya, si Van. Napasimangot siya tsaka iniwas ang sarili. Baka kasi mamaya ay may ipintas na naman ito sa kanya. Mukha itong may kaya sa buhay kaya siguro napakabosi na to. Napapaisip ni Gailey sa kanyang sarili.
4 na picture lamang ang kinuha niya. Matapos ay tumungo na sa sariling resto ng hotel. Malapit iyon sa dagat kaya naman puros mga seafood ang menu. Naroon ang ginataang king crab, inadobong pusit, mga sea grapes, tulya at malalaking shell foods. May mga karne rin ngunit mas lamang ang pagkaing dagat. Nasa sariling table na si Kylie nang mamataan niya na naman iyong lalaki. Pakiramdam niya ay sinusundan siya na to. Kahit saan kasi siya pumunta ay palagi itong naroon. Kung ano-ano yung itinuturo sa mga staff ng hotel. Nagulat na lamang si Kylie nang kausapin nito ang isa pang babae tsaka siya tinuro ng lalaki. Kukurap-kurap naman ng dalaga. Iniisip niya kung bakit palapit sa kanya yung staff na siya ring kumatok sa pintuan niya kahapon nang dahil sa party. Ma'am, okay pa po ba kayo? May mga gusto pa po ba kayo? Bungad na tanong ng babae. Napangiwi si Kylie. Maayos naman kasi ang service sa hotel at hindi na kailangan pang tanungin yun. Okay lang naman ako. Nahihiyang aniya habang nakangiwi. Sinubukan niyang isnabi ng presensya ng binata. Ngunit panay ang sulyap nito sa kanya. Tuloy ay napapakunot ang noo niya kung minsan. Pagtapos kumain ay ramdam pa rin ni Kylie ang pagod dahil sa party kaya naman nagdesisyon siyang bumalik muna sa kanyang kwarto. Nasa pinakadulo kasi ang nakuha niya, katabi ng sentrong kwarto na tila napaka-espesyal ng tumutuloy doon dahil sa napakalawak na espasyo. Bukod doon ay nag-iisa lamang ang kulay gintong pintuan noon sa lahat ng mga room sa floor nila. Pinihit ni Kylie ang doorknob niya at takmang papasok na nang bumukas ang kwarto na nasa gilid niya at iniluwa ng pintuan noon ang gwapong mukha ng lalaking kanina niya pa nakikita. Basa ang gulugulong buhok nito at may face towel na nakapatong sa balikat habang nakabalandara naman ang 6 na tipak sa tiyan niya at ang tanging short nitong pranela lamang ang nagkukubli sa kanyang katawan. May yate na pupunta sa island bukas. Baka gusto mong sumama, 10:00 ang alis. Seryoso ang tonong ginamit ng lalaki pero tila hinihipnotismo na naman si Kylie ng asul na mata na to. Hindi ako sure, nasabi niya tsaka nagmamadaling pumasok ng kwarto. Napasandal pa siya sa pintuan dahil sa kaba na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa kanyang dibdib. Bakit kailangan niyang kabahan kapag tumitingin siya sa mata ng binatang yon? Napakarami na ng artista na nakapareha niya, ngunit iba talaga ang dating ng lalaking iyon para sa kanya. Lilinga-linga si Kylie habang sinisigurado na wala sa paligid yung lalaki ng umaga. Unang beses niya palang na nakapunta sa lugar na ito, kaya hindi niya maaaring palagpasin ang isla na tinutukoy ng binata. 2 weeks lamang ang binigay na break sa kanya ng manager niya at tiyak na matatagalan na naman ulit yun kahit hindi niya maaaring palagpasin ang pagkakataon. Inalalayan siya ng isang matandang lalaki pasakay sa yate. May mga number ang upuan noon kaya hinanap niya ang 18 kung saan ang kanyang numero. Akmang tatapak na siya sa bukana nito nang maunahan siya ng isang lalaki. Sumunod na lamang siya tsaka muling hinanap ang kanyang upuan. Napalabi siya nang wala sa tabing bintana ang kanyang spot. Naupo siya katabi ng isang lalaki. Nag-alis ito ng shade tsaka siya nilingon matapos ay ngumiti. I'm Ezekiel. Inalok niya ang kamay sa dalaga. Sa dami ng pagkakataon ay mukhang ngayon lamang ito nagkaroon ng pagkakataon para ipakilala ang sarili. Hindi malaman ni Kylie kung tatanggapin niya ba iyon pero gusto niyang maging professional tulad ng ibang fans kung paano niya ipakilala ang kanyang sarili. Kylie, tipid ng ngiting pinakawalan niya tsaka tinanggap ang kamay ng binata para makipag-shake hands. Hindi niya alam kung ano yung rason ngunit nakatanaw sa kanila ang karamihan na sakay ng yate. Sir, sorry for disturbing you but the captain of our ship wants to talk to you. Anang babae nang lumapit sa kanila. Mukhang maimpluwensya talaga ang binata kaya kinakailangan ni Kylie na mas igihan ang pakikitungo dito dahil hindi niya pa ito lubos nakakilala. He's Mr. San Diego. Siya yung may-ari ng hotel na tinutuluyan natin, pati na yung yate na ito, maski nga yung isla na papasyalan natin mamaya. Bulungan iyon mula sa likuran ni Bianca pero hindi na lamang siya nakinig. Hindi nagbago ang posisyon ng pagkakaupo ni Gail at nanatili sa pagkakapikit samantalang si Van naman ay prente ding nakaupo sa tabi niya nang ito ay makabalik. Mabuting buhangin ng kaagad na sumalubong sa maputing paa ni Kylie. Mas payapa ang islang pinuntahan nila kumpara sa Palawan.
Natatanaw niya ang mga punong nakalaylay sa ibabaw ng dagat, bagay na nagpapangiti sa kanya. Malakas na ihip ng hangin ang nagpatinag sa kanya, lalo na nang magulo ang hanggang balikat niyang buhok, kaya tumalikod siya para wag masaktan ng hangin ang kanyang mga mata. Nanlaki na lamang yun nang naroon pala si Ezekiel na nagpapakilala sa likod niya at nakapamulsa habang siya ay pinagmamasdan. Nagbaba ng tingin si Kylie. Ayaw niyang isipin ng binata na gusto niya ang ginagawa nito at saka na nga siya naglakad. Huwag kang masyadong lumayo, miss. Hindi mo pa kabisado ang lugar na ito. Paalalang ani Van. Bagaman hindi siya sumagot, ay gano'n naman ang ginawa niya. Masyadong naaliw si Kylie sa napakagandang tanawin sa lugar na yon. Nagustuhan niya din ang ambience ng paligid. Mababait din ang mga tao nang tunguhin niya ang isang tiyanggi. Panay-unique souvenir ang naroon, kaya naman talagang aliw na aliw siya. Mag-aalas 2 na ng hapon, ngunit hindi man lang siya nakaramdam kahit kaunting gutom. Hanggang sa matanaw niya ang pamilyar na figura ng kapwa-artista niyang isang sikat din, ngunit higit at mas matunog ang pangalan niya kumpara dito. Kylie? May halong gulat at saya ang babae nang matanaw siya na to. Kinailangan pa nga nitong alisin ang shade na suot para makita ni Gail ang tuwa na to. Anong ginagawa mo dito? Nakangising saad ni Gail, tsaka hinawakan ng kamay ng malapit na katrabaho. Umikot ang mata ng babae bago sumagot. Of course, naghahanap ng mabibingwit na fafa. Tawang anito na kinatawa din ng dalaga. Nalimutan niyang vulgar nga pala ang tema ng mga pelikulang ginagawa ng babaeng ito. Kaya ano pa yung aasahan niya? Dahil gano'n naman talaga siya kahit sa totoong buhay. Mahilig sa lalaki at fast relationship. Niyaya ng babae si Kylie sa isang bar na hindi nga sumagi sa isip niya na may ganoong lugar din pala sa Palawan. Ibang-iba ang lugar na iyon kaysa sa bar na kanyang nakasanayan. Mga tagning kahoy na sinadya pa yata sa ibang bansa dahil sa ganda ng mga natural na disenyo noon. Ang bawat pagkakapako ay may naka-highlight na pailaw na siyang nagsisilbing liwanag sa kabuuan ng lugar. Mga foreigner din ang bisita sa loob, bagay na kinatuwa lalo ng babaeng kasama ni Kylie. Napapailing na lamang si Kylie. Napapaisip siya na kaya siguro malakas ang loob nito na magwala sa lugar na iyon ay dahil wala naman sa kanilang nakakakilala. Nasa kalagitnaan ng pag-inom si Kylie nang tumawag ang kanyang manager, kaya lumabas pa siya dahil hindi niya gaanong madinig ang manager sa linya. Ano? Hindi kita maintindihan, mamang. Sabi ko mapapaaga yung balik mo dahil may mga nakapila ka nang i-endorso. Paglilinaw ng bakla sa linya. Kaagad na napasimangot ang dalaga. Pakiramdam niya kasi ay isang araw lamang ang itinagal niya sa Palawan, kahit iisang buong linggo naman yun. Pabalik na siya sa loob nang madinig niya ang napakalamig na boses mula sa stage ng lugar. Tila na curious tuloy si Kylie kung sino iyon, kaya't lalo pa siyang lumapit at nanlaki ang mata niya nang matanawan na naman ang binata na palagi niyang nakikita sa kanyang paligid. Iniisip niya kung VIP din ba yung lalaking yun, kaya't narito pa rin siya sa isla. Bumalik na kasi ang yate pa hotel at may maliit lamang na sasakyang pangdagat na iniwan para sa VIP. Nanlaki lalo ang mata ni Kylie nang matanaw ang malalim na pagtitig ng binata sa kanya. Tila nadidinig nito ang malakas na kalabog ng kanyang puso. Hindi niya na namalayan na tapos na pala ang kanta at nakatitig lamang siya sa mga mata na to habang pababa ng stage ang binata. Nabalik lamang siya sa ulirat nang pitikin nito ang kanyang noo. Why are you staring at me like that? Interesado ka sa akin? Nakangising saad ng binata. Tila may bumara sa lalamunan ni Kylie nang sambitin iyon ni Van Ezekiel. Kakaunti pa lamang ang alak na inom niya pero tila nalasing siya sa malalim na pagtitig sa kanya ni Van, pero pinilit niyang umimik para naman hindi mahalata ng binata na napapatulala siya sa itsura na to. Ang kapal mo naman, sino ka naman para pagkainteresan ko? Nakataas ang kilay na aniya, bagay na kinatuwa naman ni Van. Habang nakatingala tuloy ay tanaw na tanaw ni Kylie ang sexing paggalaw ng Adam's apple ng binatang kanyang tinatarayan. Miss Pakipot, alam ko naman na palagi kang nakatanaw sa akin. Basta, hintayin mo na lang ako. Hindi na nakapagsalita pa si Kylie nang lisanin na ni Van ang lugar na iyon. Humigit 2 linggo na din ang nakararaan
Mula nang makauwi si Kylie galing sa Palawan, pero hindi maalis sa isip niya ang gwapong mukha ng binatang si Van. Nanghihinayang siya na hindi niya man lang ito nakausap ng matagal, panay ang kanyang pagtataray. Paano naman kasi hindi din maayos ang pagkakakilala namin sa isa't isa? Napabuntong hininga si Gail, tsaka binagsak muli ang katawan sa kama. Ang mga mata nitong animoy naghihipnotismo. Mapupula niyang labi, matipuno niyang pangangatawan. Haist, nababaliw na yata ako. Napapatiling ani Kylie sa sarili. Kanina pa din kasi siya pagulong-gulong sa kama, pero hindi talaga mawala sa isip niya ang binatang iyon. Maging sa panaginip ay nakikita niya ang binata. Dahilan na rin siguro kaya't hindi niya ito makalimutan. Gaily, baby, what happened? Alalang-an ng manager niya nang sunduin siya nito sa unit. Gawa na naman ng binatang yun, kaya hindi siya nakatulog. Pinapatungkulan na naman ng manager niya ang eye bag sa ilalim ng kanyang mata. May dialogue kasi akong sinaulo, mamang. Palusot na aniya nang palabas na sila sa unit na kanyang tinutuluyan. Pinag-drive na rin siya ng manager dahil nag-aalala din ito na baka maaksidente pa sila kung sakali. Pagkarating nga sa setting ng photoshoot ay hindi na magkanda o gaga ang mga staff nila dahil late na. Aabuti na si Kylie ng init kung hindi sila magmamadali. Bagay na ayaw ni Kylie sinasapit ang mabilad sa arawan, at isa pa ay may gluta din kasi siyang iniindorso kaya't hindi maaaring umitim ang kanyang balat. Oh, may nagpadala na naman sa'yo. Inabot na naman ng manager niya ang isang bouquet ng bulaklak. Rosy na kulay pula, at tansya ni Gail ay aabot na naman iyon sa 12,000 piso. Nagpakawala na naman siya ng malalim na buntong hininga. Napapadalas na kasi ang pagpapadala sa kanya ng bulaklak nang hindi naman niya kilalang tao dahil wala namang naka-indicate na letter doon. Pero napansin niya ang maliit na papel na nakaipit sa loob nun kaya't binasa niya. See you, V.E.S. Yun ang mga letrang nakasulat doon kaya't napapaisip si Gail. At nang wala siyang mahulaan kung sino iyon, ay nagkibit-balikat na lamang siya at saka inamoy yun. Si Mr. San Diego ang bago mong contract. Ikaw ang gusto niyang maging cover ng wine company niya. Kinikilig na anang manager ni Gail habang inaayusan ng dalaga ng buhok. San Diego? You mean? Yung may-ari ng hotel? Yes. Proud na anang bakla. Nilingon ni Gail ang building malapit sa kanilang kinalalagyan. Nasa tent lang kasi sila ngayon dahil dito sa labas ang unang setup ng shoot. Binasa niya ang pangalang nakalagay sa itaas ng building. Van Ezekiel San Diego, Wine Incorporation. Naningkit ang mata niya at tila tama ang kanyang nasa isip na ang lalaki nagpapadala ng bulaklak sa kanya ay si Mr. San Diego, pero ayaw niya ring mag-assume. Please excuse, I need to use a comfort room. Aniya, at nakasuot pa siya ng roba dahil bikini ang suot niya sa loob. Sinamahan siya ng isang staff papasok sa loob pero hindi na siya hinatid pa sa CR. Sandali lamang siyang gumamit noon matapos ay lumabas din pero hindi niya inaasahan na makikita niya si Ezekiel doon mismo. Bakas ang gulat kay Kylie pero pinilit niyang kontrolin ang paghanga sa loob niya. Gusto niyang tumili dahil sa lalaking palagi niyang iniisip at ngayon ay narito sa kanyang harapan. Tumikim siya sandali dahil sa lalamunan niya na tila nanuyo tsaka tinaasan ng kilay ang binata. At ano naman kaya ang ginagawa ng isang makapal ang mukhang lalaki na ito dito? Inipit ni Ezekiel ang labi niya para pigilan ng pagtawa. Obviously, dapat ikaw ang tinatanong ko niyan. Ano yung ginagawa ng isang masungit na binibini dito? Ani Ezekiel, tsaka ngumiti. Tuloy ay nakita ni Kylie ang malalim na dimple nito sa pisngi. Of course, hindi na ituloy ni Kylie ang kanyang sasabihin. Naisip niyang taga-Palawan ng binatang ito kahit wala siyang ideya na isa siyang sikat na artista. Si Mr. San Diego, manliligaw ko siya. Nakataas ang kilay na ani Kylie. Wala naman sigurong masama kung magsisinungaling siya since pinadadala na naman siya ng bulaklak noon kahit hindi niya pa ito kakilala. Talaga? Nakangising saad ni Ezekiel. Pero akala ko wala kang interes sa kanya. Hindi na wala ang pagkakangisi ng binata. Sa'yo wala, sa kanya meron. May problema ba doon? Nakataas pa din ang kilay na ani Kylie. Lalong lumakas ang pagtawa ni Ezekiel. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa din pala nahuhulaan ni Kylie
na siya si Ezekiel San Diego. Nahinto lamang ang pag-uusap nila nang sunduin muli si Kylie ng staff na siyang sumama sa kanya kanina. Kaya kinubli ni Ezekiel ang kanyang muka. Ma'am Kylie, pinapatawag na po kayo sa labas. Baka daw po dumating si Sir San Diego. Ayaw daw po noon na naghihintay. Ngumuwi si Kylie tsaka inirapan si Ezekiel. Pero ang totoo ay panay na ang kabog ng dibdib niya dahil tila mas gumwapo ang binata sa suit na suot na to. Gusto niya pa sana makipagkulitan sa binata pero wala na siyang choice. Panay polo at short lang kasi ang nakita niyang forma nito sa Palawan. Kaya naman hangang-hanga siya sa postura nito ngayon. Nasa solo shoot si Kylie nang umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses mula sa likod ng kanyang background. Hi there! Napalunok siya at tila ba biglang ginapangan ng hiya dahil nakabikini lamang siya. Alam niyang boses iyon ni Ezekiel. Naku sir, nandiyan na po pala kayo. Masiglang anang manager niya na kinakunot ng noo ni Kylie. Hindi mahulaan kung bakit iginagalang ito ng kanyang manager. Inalok pa si Van ng upuan para makita ang shoot na ginagawa ni Gail pero nangunot ang noo niya nang makita ang vulgar na suot na to. That outfit is not suit with my product. Can you just change that into gown? Ang ala ko ay hindi pang bar, pang party kaya tingin ko mas okay kung gown ang kanyang isusuot. Bulong na ani Ezekiel sa manager. Malayo ang paliwanag niya sa katotohanan na ayaw niyang pagpiestahan ng katawan ni Kylie ng iba't ibang uri ng mata na siyang magiging buyer ng kanyang produkto. Matagal niya na kasing nais itong ligawan, ngunit alam niyang napakapihikan ng babae kaya hindi na siya nagtangka. Mabuti na lamang at nagkita silang muli sa Palawan at doon nagkaroon siya ng lakas ng loob na ito ay lapitan. Ano bang mali at kailangan ko pang magpalit? Naiinis na ani Kylie nang pumasok sila sa fitting room kasama ang kanyang stylist. Ipinagbilin daw ni Mr. San Diego kanina na wag swimwear ang suotin sa kanyang produkto. Umikot ang mata ni Kylie sa kanyang stylist. Kanina? Hindi ko nga nakita na dumating ang San Diego na yon. Naibulong niya pa. Napansin mo yung lalaki kanina? Anong ginagawa nun doon? Curious na tanong ni Kylie habang sinasara ng stylist niya ang zipper ng likod ng kanyang gown. Ayun ba? Ang gwapo no? Nakita niya nga kanina yung katawan mo. Mukhang hindi niya nagustuhan yung kurba kaya pinabago niya. So ano, pagkatapos niyang magpakasinger sa Palawan, ngayon naman ay sekretary na siya ng San Diego na iyon. Kinakausap ni Kylie ang sarili niya patungkol kay Ezekiel. Anong sekretarya ka dyan? Kontra ng kanyang stylist. Si Mr. San Diego yun. Pagtatama nito sa sinabi ni Kylie. Ano? Kunot ang noong anito. Hindi pa din mahulaan ang sinabi ng stylist. Yung gwapong lalaki kanina. Siya si Mr. Van Ezekiel San Diego. Tila nag-slow mo ang bawat pagbikas noon para kay Kylie. Tsaka nag-sink in sa kanya ang lahat. Bakit nga ba hindi niya naisip ang cool na presensya ng lalaki sa Palawan? Ang pagiging bossy nito, pati na ang mga initial na nakita niya kanina sa bulaklak. VES na ang kahulugan ay Van Ezekiel San Diego. Nakagat ni Kylie ang ibaba niyang labi. Patay, nasabi ko pa naman na maniligo ko si Mr. San Diego. Gusto na niyang tapikin ang noo niya. Pakiramdam niya kasi ay kusa niyang pinahiya ang kanyang sarili sa binata. Iniba na din ang setting ng shoot dahil masyadong tirik na daw ang araw at sa loob na yun kinuhanan. Naunang picturean si Kylie, suot ang masikip niyang gold gown habang hawak ang bote ng wine. Ano, ready na ba yung leading man? Saad ng manager. Napatingin si Kylie kay Julian na kanyang stylist. Halos kiligin na sa modelong makakapareha niya. Lumabas na ito sa maliit na fitting room pero nakatalikod pa din dahil nire-retouch pa ang kanyang buhok. Bakat na bakat ang maskulado nitong pangangatawan. Maya-maya pa ay humarap ito, suot ang Amerikana niyang gray na naging dahilan ng pagkabigla ni Kylie. Nakangisi ito habang palapit kay Kylie. Pakiramdam niya ay kinilabutan ng buo niyang katawan dahil sa paraan ng pagngisi na to. Lalo na nang iabot ni Van ang isang wine glass na may lamang alak. Bahagyang nagdikit ang likod ng kamay nilang pareho na nagdulot ng bulta-bultahing kuryente sa puso ni Kylie. Paanong push ba to direk? Ganito? Tanong ng binata kasabay ng paghila niya sa maliit na bewang ni Kylie.
dahilan para mapalapit ang dalaga sa kanya. Bakit parang may spark? Biro na anang direct tsaka tatawa-tawa. Okay, in 1, 2, shot. Nakapo sila habang nasa sofa. Nakahiga si Van sa hita ni Kylie habang hawak ang pisngi na to. Bukas ang 3 botones mula sa dibdib niya pababa at si Kylie naman ay bahagyang nakayuko sa mukha ni Van dahilan para magkatitigan sila ng matagal. Nakailang lunok si Kylie sa laway na namuo sa kanyang lalamunan matapos ay napakurap-kurap. Siguro naman, alam mo na kung sino ako. So pwede na ba kitang ligawan bilang si Mr. San Diego tulad ng pagmamalaki mo sa akin kanina? Nakangising saad ni Van pero hindi siya sinagot ni Kylie. Natatakot kasi siya na baka iwanan lang din siya ng binatang ito kung sakali na maging sila tulad ng mga past relationship niya. Pero si Van ay isang kilalang negosyante. Hindi siya mapapakali kung hindi niya makukuha ang gusto niya. Kaya kahit 10 beses na siyang tanggihan ng dalaga ay hindi niya pa rin ito titigilan. Lamang ang pagpaparamdam niya kay Kylie ng damdamin niya kumpara sa mga matatamis na sinasabi niya. Kumbaga, ginawa niya ang mga katagang action louder than words. Nariyang dalhan niya ito ng mga pagkain, prutas at bulaklak pero hindi pa rin siya pinapansin ng dalaga. Palaging busy ako ang bukang bibig na to kahit batid ni Ezekiel na may kakaiba na sa kilos na to. Yun bang tipong pinipigil niya kung ano yung nasa loob niya? Tss, bibigay ka din. I knew it, mahal mo na ako. Natatawang ani Van nang ipagtabuyan na naman siya ni Kylie. Hanggang sa sumunod na araw ay hindi na naman nakatiis si Ezekiel. Pauwi na si Kylie nang mamataan niya si Van sa harap ng building ng kanilang estudyo. Nakasandalang binata sa gilid ng kotse niya habang nakahalukip-kip at matyagang naghihintay. Ako nang maghahatid sa'yo, ani Ezekiel nang maglakad si Kylie palapit. Hindi na. Akmang iiwas si Kylie pero hinawakan ni Ezekiel ang kamay nito para kuhanin ang atensyon ng dalaga. Please, nagsusumamong ana to. Iniiwasan mo ba ako? Nakukulitan ka na ba sa akin? O baka hindi mo talaga ako gusto? Nakatanaw si Ezekiel sa daan pero lumingon siya para makita ang reaksyon ng dalaga. Nagpakawala ng buntong hininga si Kylie tsaka mariin na pumikit at hindi niya kasi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang damdamin. Natatakot ako. Yumuko si Kylie tsaka pinagkutkot ang kanyang mga kamay. Baka matulad lang din tayo ng iba ng mga nakaraan ko. Iiwanan mo lang din ako. Malungkot na ani Kylie. Trust me. Kung gusto mo, pakasalan na kita ngayon eh. Seryosong ani Ezekiel, bagay na kinalingon ng dalaga. Hindi mababakas ang biro sa binata. Bagkos ay seryoso at sincero ang mga mata na to. Ilang taon kong tinago yung feelings ko para sa'yo dahil hindi ako makasingit sa dami ng manliligaw mo. Ibig mo bang sabihin ay kilala mo ko noon pa man? Hindi makapaniwalang ani Kylie. Ngumiti si Ezekiel at saka tumango. Oo, hanggang sa narinig kong nagpabukas sa hotel ko. Kahit may business trip ako sa Australia, ay iniliban ko yun para makasama ka. Pero sinungitan mo lang ako buong bakasyon mo. Natatawang ani Ezekiel. Napatitig si Kylie sa kanya na may paghanga. Akala niya kasi ay nagustuhan lamang siya ni Van dahil nakilala siya nito bilang artista. Tila nagkasundo ang mata nilang pareho. Napakurap-kurap si Kylie nang maging mapungay ang mga mata ni Ezekiel. Ang mga paru-paro sa tiyan niya ay tila unti-unting nabubuhay. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya tsaka inabot ang kanyang labi. Ginawaran siya ng binata ng matamis na halik sandali. Nung una ay sandali lang talaga ang pakay ni Ezekiel. Ngunit tumugon ang dalaga habang nakatikom ang kamay niya na nakapatong sa hita niya. Nagpalitan sila ng sagot sa isa't isa. Ang bawat paghalik ni Ezekiel ay nagpaparamdam kung gaano niya kamahal si Kylie. Tumigil lamang ang binata nang maramdaman niya na nauubusan na ng hangin si Kylie. Nakatunghay pa din si Kylie nang siya ay humiwalay. Sorry, hindi niya natapos iyon matapos na kusang lumapit muli si Kylie para siya ay halikan. Dumukwang pa nga ito para mas mapalapit sa binata hanggang sa hawakan ni Van ang kanyang bewang. Sinasagot mo na ba ako? Tanong sandali ng binata pero hindi siya sinagot ni Kylie at muli na naman siya nitong hinalikan.
Hinintay ni Van hanggang sa kusang bumitaw ang dalaga sa kanilang halikan. "Wag mo kong saktan please." Puno ng pagsusumamong ani Kylie na halos mapaus na siya sa dahilang hindi niya mahulaan. Ngumiti si Van tsaka siya nito hinagkan sa noo. "I will, my queen. I will, promise. I love you until my last breath." "Honey please, huling contract mo na yan ha. Huwag ka nang kumuha ng iba." Parang bata si Ezekiel sa nobya. Nasa fitting room sila at matyagang binabantayan ang fiancé niya na ngayon ay 5 taon na silang magkasintahan. Tulad noon ay panay ang bawal ng binata sa nobya na itigil na nito ang karir sa pag-aartista dahil ayaw niyang may humahalik ditong iba. Natatawa na lamang ang manager niya sa tuwing nagpoprotesta ang isang businessman at maskuladong lalaking ito sa harap ng kasintahan. Hindi ito nahihiya na ipakita ang pagsiselos niya sa iba. Kaya't ang mga leading man ni Kylie ang nag-a-adjust kapag sila ay nasa scene. Kung minsan ay ine-edit na lamang na kunwari ay may kahalikan ng dalaga. Kahit ang totoo ay wala naman talaga. "Sige lang, i-enjoy mo yan. Pero tatandaan mo kapag kinasal ka na sa akin, mas may karapatan na akong pigilan ka. Tumanggap ka na lang ng mga endorsement pero yung may mga didikit sa'yo, wag naman honey please." Nakalabing ani Van. Pinagbuksan pa niya ng pinto si Kylie, papasok sa sariling unit na to. "Dito ako matutulog pwede?" Binagsak ni Ezekiel ang katawan niya sa kama ni Kylie. "Akala ko may meeting ka bukas sa mga client mo," ani Kylie habang naghahanap ng masusuot sa kanyang drawer. "Oo nga pero hapon pa yun. Ilang araw kang nasa taping. Hayaan mo namang makasama kita." Nagtatampong waring ani Ezekiel. Nakangisi habang iiling-iling na tumungo si Kylie sa bathroom. Natutuwa siya sa tuwing selos na selos ang boyfriend niya sa mga leading man niya. The fact na hindi niya alam na halos mga tug na tuhod ng mga iyon dahil sa takot sa kanya. Nakaroba lamang si Kylie nang lumabas dahil nalimutan niyang kumuha ng damit pang loob. Nakatanaw lamang ang binata sa kanya habang siya ay naglalakad. Pinapanood nito ang bawat paggalaw niya. Nakaisip naman ng kalokohan si Kylie. Sa 5 taon nilang magkasintahan ni Van ay hindi pa nito nagagawa sa kanya ang bagay na kadalasang ginagawa ng magkasintahan. Iniisip niya kung hanggang saan kayang pigilan ni Van ang sarili niya kung sakali na akitin siya ni Kylie. Nang muli niyang lingunin si Van ay nakapikit na ito kaya't kinailangan pa niyang lumapit para maisagawa ang planong pangaakit. Nang makalapit ay kinalabit niya si Van habang nakakagat ang labi. Pero hindi niya inaasahan na hihilahin siya nito pahiga sa kama. Na kaya pala ito pumikit ay dahil naakit na siya kanina pa. Ngunit pinipilit niya lamang na pigilan ang kanyang sarili. Ang lagay ay hindi na talaga nakapagpigil si Van at mabilis niyang ginawaran ng mapusok na halik ang mga labi ni Gail. Halik pa lamang iyon, ngunit talaga namang napapapikit na ang dalaga. Matapos ay kinawit niya ang kamay niya sa batok nito. Samantala, idiniin naman ng binata ang katawan nito para magtama ang kanilang mga katawan at gumawa iyon ng sariling init. "Dang!" Kagatlabing ani Van at tila hindi niya talaga kayang pigilan ang sarili. "Bukas na bukas ay ipapaayos ko yung kasal natin. I love you, love." Yon ang huling sinambit ni Van nang marating nila ang rurok. Matapos ay hinagkan niya ito sa noo tsaka niyakap ng mahigpit ang dalaga. Kapwa kusang bumagsak ang talukap ng mga mata nila dahil sa pagod dulot ng kanilang pagmamahalan.